Sumainyo ang Panginoon. Sa mga nakalipas na araw ng ating pagninilay, yung unang araw, ang patutuo ni Juan Bautista at ang patutuo ni Jesus bilang ginagawa niyang ipinasasabi ng Ama. Ang pagliligtas ng Diyos ay sa buong lipid. Nais niyang maligtas ang ating lipid. At nung ikatlong araw, binigyan natin ng pagninilay ang pagtugon ni San Jose, katulad ng pagtugon ni Maria. Nung ikaapat na araw ay ang panalangin ni Zacarias. At nakita natin na ang kasagutan ng panalangin ay sa panahon ay tinakda ng Diyos. Kasi kahapon ay ang magandang balita na ipinahayag kay Maria at nag-aanaya sa atin na maging magandang balita at nawa ay tanggapin natin ito ng kababaan ng kalooban. Ngayon naman ay ipinapahayag din natin ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Isa rin sa mga misteryo ng tuwa sa pagdarasal natin ng Santo Rosario. Ang pagdalaw ni Maria. Sabi nga mo natin, yung kaalaman, should translate into action. Kaya anong sabi nga ni Elizabeth kay Maria, ay sa kanyang pag-aalaman, ay anong sabi niya, mapalad ka Maria sapagkat naniniwala kang matutupad ang ipinasasabi ng Panginoon. So bahagi yun. Ngayon binibigyan natin ng pagpapahalaga ngayong panahon na ito, yung mga balita, yung knowledge, ay alam naman natin ngayon, alam natin mahalaga yung kaalaman. Pero tayo magpasalamat ngayong panahon na ito, sapagkat ngayong panahon na ito, ay sabi nga natin ngayon ay alin, an explosion of information. Napakadali ngayon ang information. Kasi ang kapanahonan namin, kinakailangan pumunta ka pa sa library. Mag-research ka, kumukuha ka ng pipili ka sa catalog. Kung aling libro ang pipiliin mo tungkol sa subject na yan, sino yung author. And then kaya ka pa kukuha ng libro. At kung sakaling marami ang gusto sa libro yun, ay ikaw ay pipila, na maibalik ka agad yung libro yun. Ngayon, sa paglabas ng internet, makita natin, sabi nga natin, basta mayroon ka lang computer, laptop, cellphone, at may internet connection ka, madali na. Isang click na lang. Yung nga lamang, ay maghahanap ka kung alin dito yung tamang informasyon. Pero napakadali na, pwede mong gawin yan, hindi ka na pupunta sa library, kahit na sa study room mo, o kahit na lamang doon sa kanto, pwede mo makuha yan, hindi kaya sa mga coffee shop. So, napakadali ng information na yun. At ang mahalaga na makita natin, hindi na ngayon uso yung tinatawag natin walking encyclopedia. Sapagkat nandiyan na ngayon ChatGPT. Bahagi ho. Sabi na natin, marami tayong pagkukunan. Isang click mo lang, pwede mo may research. Kung ano yung nais mong makita. Hindi mo na kinakailangan na mailagay na yan sa utak mo. Bahagi ho, kahit na kung minsan, makipag-usap sa ibang lahi, may iba yung salita, kukuha ka lang ng tawag ito, translator, na
application, hindi kaya yung tinatawag na Google Translate. Madali na kagad ang communication sa pagkilos. Kahit na sa trabaho, bahagi mo yun na kung saan ay makita ko natin na talagang binigyan na higit ng pagkilos. Kahit na ngayon, ngayon, traffic. Traffic pa rin, kahit na pwede na rin ngayong mag-order ng online. So, pero yung sabihin, yun ay knowledge. Pero, sabi nga natin, yung knowledge ay dapat aantong sa pagkilos. Nagkaroon ng kaganapan, katulad ni Maria. Ano nakita natin kay Maria? Nung narinig niya na si Elizabeth ay na sa ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, nagdali-dali siyang pumunta sa Juda, sa tahanan ni Elizabeth at ni Zacarias. Saan siya galing? Sa Galilea, sa Nazareth. Magkaiba po ng probinsya yun. So bahagi yun na kung saan yung makita ko natin. So, na maunawaan natin yung higit na pagkilos. Pero nakita natin, dali-daling kumilos si Maria patungo kay Elizabeth. Kumilos. Pinakailangan natin para maging produktibo. Pinakailangan yung alam natin ay hindi lang manatiling alam. At dapat yung alamin natin ay yung magiging kapakapakinabang natin. Wala akong kwenta kapag ang dami natin alam, pero wala na sa ating, hindi naman natin gagamitin. Yeah, it's good to know. Pero may mas magagaan kung ang bibigyan natin na higit na pagkilala ay yung talagang kailangan natin. Ibig sabihin, marami kang alam sa politika. Pero politiko ka ba? Ay bahagi. Kung hindi ka naman politiko, ay bakit yun ang pagtutulungan mo ng pansin? Kung ikaw ay farmer, ay doon mo higit na makita, doon ka kumuha ng kaalaman tungkol sa pagiging farmer. Kasi bakit? Yun ang kailangan mo. Yun ang magagamit mo. Yun ang higit na mapapinabangan mo. So yun po isang bahagi. Maging produktibo yung ating kaalaman upang magiging kapakapakinabang sa atin at magdulot sa atin ng tunay na kaayusan sa daigdig na ito. At yun po yung ipanalangin natin sa harapan ng Poong Mapalo. Sabi nga, ang kalimitan sa atin, marami nang nanonood ng mga kung tawagin natin ay mga influencer. YouTube, TikTok, Facebook, mga influencer. Kung minsan sinasabi nila, bakit mo sinasabi yung mga yan, gagayahin ka niyan? Anong kalimitan na marinig natin? Kasi lahat pwedeng malaman nila ito. Pero kung wala kang puso, hindi mo rin gagamitin yan. Bahagi rin yung yan. Yung talagang pipilos ka niya at gagawin itong mga bagay na ito, ay yung may pagtugon sa paanyaya na ipinahayag na kung tuusin na alin, nasa kanilang damdamin na magiging produktibo sila. At pangalawa, yung isang pagkilos ito alin, makatulong. Kasi kung si Maria ay walang puso, si Elizabeth na ika-anim na ng kanyang pagdadalang tao, ika-anim na buwan ng kanyang pagdadalang tao, pwede niyang hindi pansinin nun. Pero bakit niya pinansin yun? May puso siya. Ano yung puso niya? Kailangan ni Elizabeth ng katulong. Sa kanyang panganganak, sa gitna ng kanyang katandaan. Kasi yung sabi ng na mga anak na sa ika-anim ng buwan ng pagdadalang tao si Elizabeth sa gitna ng kanyang katandaan. So, we make use of that information. Hindi lamang parang maging produktibo ko rin. Pagkilos ng alintawang gawa. It should translate as yung ating kaalaman upang tayo ay maging produktibo ang galing.
maging daan ng awa ng Diyos. No? Bahagi o yun na huwag natin kalimutan. Nanawa katulad ni Maria, tayo ay daluyan ng awa ng Diyos. Matulungan natin yung mga taong higit na nangailangan upang sila rin ay umunlad sa kanilang katatayuan. Kaya, yun na nga yung aming ipanalangin sa araw na ito. No? Nawa yung mga alam natin ay tunay na magkaroon ng kaganapan, ilagay natin sa ating pag-ios at ano ang sabi ng Angel Gabriel? Huwag kang matakot, Maria. Bakit hindi tayo matatakot? Sumasa iyo ang Panginoon. Huh? Alam niyo kung minsan makita natin, kung minsan yung mga masasamang loob, yun pa yung mga walang takot. Yung tayo sinasabi natin na tayo mga banal, ang dami nating takot. Ano? Ay bahagi o. Sinasabi natin na tayo ay mga banal, tayo ay pinupuspos ng Espiritu Santo. Bakit tayo natatakot? Ano? Bahagi o. Baka tayo magkamali. Hindi. Ulit-ulit. No? Bahagi o yun. Ang pagnilay-ilayan natin. Eh baka naman siguro, sabi nga natin, pagkilos natin, na tayo ay makita natin na pinupuspos tayo ng Espiritu Santo. Maging bahagi rin na tinanawagan tayo na lalong-lalo sa dalawang dahilan na ito. To become, kung tawagin na po natin ay productive, hindi destructive. Meron iba kasi kumikilos naninira, hindi, productive. And, sabi nga natin ay mapagkawang-gawa. No? Higit na tumutulong sa kanyang kapwa, katulad ng mga taong nasa kalagayan na hindi maayos katulad ng kalagayan ni Elizabeth. At ito yung itanong namin sa harapan ng poong may kapal na nawa maging katulad tayo ng mahal na Birhen